I declare that as I love the Lord, His unfailing love surrounds me, strengthens me, and secures my every step. As I diligently seek Him, I will surely find Him. Unstoppable riches and honor, enduring wealth and lasting prosperity are mine. No barrier, no opposition, and no limitation can block the blessings that flows from His presence. I declare that I walk in divine favor, carrying heaven's abundance wherever I go. My life is marked by honor, prosperity, and unstoppable grace that cannot be denied or diminished. Wisdom crowns me with strength. Favor opens doors before me, and abundance follows me all the days of my life. These are my declarations. In the name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Sabihan mo ang iyong katabi, pabanal ka ng pabanal, payaman ka pa ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Blessed morning sa mga kasama po natin sa ating gawain. Welcome to our second Super Sunday for the year 2026. At ang mga kasama natin sa ating FB Live naka-online, tayong lahat ay pabanal ng pabanal, payaman ng payaman, at pa-level up ng pa-level up. Can I hear your loud amen? At syempre, tayo po ay magtutungo na sa ating pinag-uusapan. Ang ating tema ng taong 2026 ay Unstoppable Riches and Honor. Hindi lahat ng kayamanan ay nakukuha ng may karangalan. May mga taong yumayaman pero nakuha nila ang kanilang kayamanan hindi sa marangal na paraan. Pero ang nais natin, this year 2026, we will experience unstoppable riches and honor. Amen. Riches that comes from God, na ang Diyos ang nagbigay. At pag ang Diyos ang nagbigay sa atin, yan ay may kalakip na karangalan. Kaya nga lamang kinakailangan mag-operate tayo sa pananampalataya, maniwala tayo na kaya tayong pagpalain ng ating Diyos. Kinakailangan manampalataya tayo na tayo mga anak ng Diyos. If you are a child of God, you already made our Lord Jesus Christ. You already accepted Him as your Lord and only Savior. And the desire of your heart is to really walk and obey Him. Then I believe the desire of God is to bless you. Hindi lamang siya may kakayanan, pero nais niyang tayong kanyang mga anak na lumalakad, sumusunod sa kanya, ay kanyang pagpalain. Sabihan mo ang iyong katabi, kapatid, sa taong ito, payayamanin ka ni Lord. Lahat ng nananampalataya, pumalakpak ng malakas. Title po ng ating topic this morning, Who will receive riches and honor 2026? Sino ba ang pagbibigyan to ni Lord? Kung ito ay kayang gawin ni Lord, kung ito ay nais gawin ni Lord, sino ang bibigyan ni Lord ng kayamanan at karangalan? Ang atin pong scripture, ang salita ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin, ay Proverbs chapter 8, verse 17 to 18. Sino po dito excited na matanggap ang revelation ni God? Amen? Alam niyo po, minsan nakakakita po ako ng mga tao pag nanonood sila ng konsyerto, grabe excited sila. Pag nanonood sila ng kanilang nais panoorin na movie, excited sila. May mga tao nga po, pag nagkukwentuhan, excited na excited silang magkwentuhan. Naalala ko, sinelebrate namin ang birthday ni Rebsel. Abi, nandun kami sa isang coffee shop, nasa kabilang banda yung aming mga anak. Abi, ang iingay talaga nila. Excited sila. Sila pa lang yon. Pero tayo,
na lumalapit sa presensya ng Panginoon. Kung excited tayong manood ng konsyerto, excited tayong manood ng nais-nais na gustong-gusto natin na movie, o makipagkwentuhan sa mga taong malapit sa atin, mahal natin, mas lalo na tayong dapat excited sa presensya ng ating Panginoon. Lahat ng mga excited dahil sila ay sumasamba kay Lord, pumalakpak ng malakas na palakpak. Hallelujah! Tiyan mo nga yung katabi mo, mukha bang excited na maranasan ang presensya ng Panginoon? Amen? Ibig sabihin yan, yung tao na yan ay lubos na nagmamahal sa ating Diyos. Ang sabi po dito, I love those who love me, and those who seek me find me. With me are riches and honor, enduring wealth and prosperity. Can I hear your amen? Dapat ma-excite tayo pag si Lord ang nagsabi niyan. Siguro, kung si Elon Musk magtutungo dito at pag sinabi niya, ipapamudmud ko ang kayamanan ko sa inyo. Malamang iba itsura nyo ngayon. Kung alam nyo lang ang kanyang net worth at ipamumudmud niya dito sa Christ the Rock, magkakaroon ka ng kakaibang excitement. Pero pinag-uusapan natin, nagbibigay ng pangako sa atin, ay ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na nagmamay-ari ng langit at ng lupa. Amen? So who will receive riches and honor this year 2026? Number 1, good and faithful stewards. Mga tao na mapagkakatiwalaan ng Diyos. Hindi lang mapagkakatiwalaan, pero pinagbubuti nila ang mga pinagkakatiwala sa kanila ni Lord. Ang nais nila kung ano pinagkatiwala sa kanila, hindi manatiling ganon. Subalit, meron silang magiging mga initiative, efforts, upang ito ay umunlad, mag-multiply. Good and faithful stewards. Hindi lang faithful, hindi lang mapapagkatiwalaan. Minsan kasi may mapapagkatiwalaan, kaya lang kulang sa husay. Pero ang nais ng Panginoon, tayo ay lumalapit sa Kanya, dinidisiplin natin ang sarili natin upang tayo ay humusay ng humusay, mag-level up ng mag-level up. Pag nakikita ni Lord, nagle-level up tayo, mapagkakatiwalaan tayo, payayamanin tayo ni Lord habang tayo ay pinababanal. Sabihan mo nga ulit ang katabi mo, pabanal ka ng pabanal talaga, payaman ka pa ng payaman, pa-level up ka pa ng pa-level up. Chapter 25, verse 21, well done, good and faithful servant. You have been faithful in a few things. I will put you in charge of many things. Yan pong talata na yan ay prinsipyo ng ating Diyos. Ito pong parable na ito ay ipinakita na kung sino ang mapagkakatiwalaan ng Diyos sa pinakamaliliit, pagkakatiwalaan pa ng Diyos sa mga mas malalaki pa. Good and faithful steward. Sino po dito sa umagang ito, masasabi mo, Lord, ako ay good and faithful steward. Kapag ka may pinagkatiwala ka sa akin, at ano ang iyong nare-require sa akin mula sa iyong salita, mapapagkatiwalaan mo ako. Gagawin ko yan. Maaasahan mo ako. Susunod ako sa iyo. Dahil ako ay mabuti at matapat na katiwala. Stewardship is the key to unlocking divine trust. God entrusts more to those who are faithful with little. Isipin natin sa umagang ito, ano ba ang mga meron ka? Paano mo to iniingatan for the glory of God?
Hindi mo iniisip na pang sarili mo lang ito. Hindi mo iniisip na bang, hello, ayan. Hindi yun ang iniisip natin, pero alam natin na ang lahat ng meron tayo galing kay Lord. Amen? Sino dito natututunan mo na pagising mo sa umaga, nandun na yung pagpapasalamat mo kay Lord? And you begin to say, I love you, Lord. Kasi yung buhay na meron tayo, hindi nga atin ito. Ang buhay na meron tayo, pahiram. Amen? Kaya dapat kahit yung buhay na meron tayo, makita ni Lord, mapagkakatiwalaan to, mabuti at matapat na katiwala, dadagdagan ko pa ng mga taon ang kanyang buhay. Sabihan mo ang katabi mo, kapatid, sana pahabain pa ni Lord ang buhay mo. Pero pag nakita ni Lord, hindi tayo mapagkatiwalaan, kahit na sa buhay na ibinigay sa atin. Kaya kita nyo yung mga tao na sinisira ang buhay, nagbibisyo, nalululong sa kung anong bisyo o mga bagay na nakakasira ng kanilang buhay, one day, babawiin ng Panginoon ang buhay na ipinagkaloob, ipinagkatiwala sa kanila. At ganun din sa mga material na bagay na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Kung ikaw binigyan ka ni Lord ng pagkakataon na makapagtrabaho, meron kang natatanggap na blessings, pinansyal, dapat ipakita natin kay Lord, mapagkakatiwalaan tayo. A farmer who carefully tends his field reaps abundantly. Maingat, inaayos ang kanyang ginagawa. Likewise, when we steward time, talents, and treasure faithfully, God multiplies. Amen. Payayamanin niya ni Lord. Pagpapalain niya ni Lord. The Lord will bless the works of our hands. Kasi naniniwala tayong may Diyos. Hindi tayo katulad ng ibang tao na hindi kasama ang Diyos sa kanilang equation. Na para bang ang tagumpay nila dahil sa sarili lang nila. Tayo hindi ganun ang paniwala natin. Naniniwala tayo, meron tayong Diyos na lumikha sa atin and He is the creator, author. Up until now, ang Diyos active na kumikilo sa ating mga buhay. Amen. Kaya kapag pinagbuti natin, nagtiwala tayo sa Kanya, ipinaparamdam natin kay God na we are dependent unto Him, that without Him, we are nothing, we can do nothing, then God will be pleased and God will bless us. Kaya nga, gumawa tayo ng mga evaluation. Kung may mga nagawa tayo nung mga nakaraang taon na alam natin hindi nagbigay ng kaluguran sa Panginoon, may mga napabayaan tayo, may mga unfaithfulness tayo kay God sa mga pinagkatiwala niya sa atin, gumawa tayo ng decision. Nandito pa lang tayo sa ika-11 araw ng taong 2026. Nasa ikalawang linggo pa lang tayo. Meron pang 50 Sundays. Alam nyo ba na sa loob ng isang taon ay merong 52 Sundays? At maging sa 52 Sundays na yan, tinitignan din ni Lord, ikaw ba, kaya mo ba maging faithful for 52 Sundays? Kasi alam niyo, ang faithfulness, hindi naman niya nasusukat isang beses lang. Yung nakita mong dumalo isang beses, naku, napakatapat talaga ng kapatid na yan. Bakit? Biruin mo sa loob ng isang taon, dumalo ng isang beses, faithful. Kahit nga dumalo ng 2 beses, sa loob ng isang taon, naku, hindi pa rin. Nasusukat ang faithfulness, yung consistent, hindi lang during good times. Ang tunay na taong matapat sa kabila ng mga pagsubok,
ang katapatan, hindi mo matatapatan. Amen? Kaya nga yan din ang nare-require sa mag-asawa. Dapat ang asawang lalaki matapat, ang asawang babae matapat. Hindi during good times lang. Hindi na ako magiging matapat. Laki ng problema natin. Hindi ganun ang katapatan. At lalo na kay Lord. Amen? Dapat maging matapat tayo sa ating Diyos. Iingatan talaga natin. Na-identify natin na wala talaga tayong pagmamayari. Isipin ninyo, ano ba pagmamayari mo? Pero pag binasa natin ang salita ng Diyos, from the book of Genesis, in the beginning, God created the heavens and the earth. Lahat sa Kanya galing. Maging ang buhay na meron tayo galing sa Kanya. At tapos inutusan niya lang ang tao. Take care of the garden. Have dominion over all creatures. Pinagkatiwalaan lang talaga tayo. Kaya ang totoo niyan, wala talaga tayong pagmamay-ari. Kahit yung bahay mo nakapangalan sa'yo, ang titulo, kahit yung sasakyan na yan nakapangalan sa'yo, hindi talaga sa'yo yan. Pag nakita ni Lord, hindi ka mapagkakatiwalaan, kukunin niya ni Lord. Basahin niyo ang Bible. Sa mga unfaithful, kukunin niya ni Lord, ibibigay sa makikita niyang, yun, faithful, sa'yo na lang yan. Amen. Kaya huwag kang papayag na hindi ka good and faithful stewards. Baka kung anong mga meron kang mabubuting bagay, mga blessings galing kay Lord, ibigay sa katabi mo. Amen. If you want unstoppable riches, start by being faithful with what you already have. Huwag kang mangarap, naku, magkaroon lang talaga ako ng ganito, pag-uhusayan ko na. Ha? Ano ba meron ka ngayon? Ipag-usayan mo na yan. Hinahangad mo yung wala ka pa. Hindi yun ibibigay sa'yo kasi kung ano, meron ka, hindi mo naman pinagbubuti at pinaghuhusay. Nako, pag lumaki talaga yung covenant group ko, mas magiging committed talaga ako dyan. Bakit mo hintayin lumaki? One-on-one pa lang, pagbutihan mo na. Amen. Dalawa pa lang ang dumadalo, pagbutihan na natin. Kung ano pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Ito ngayon ang usapan natin. Maaring marami tayong shortcoming sa mga nakalipas na tapos na yon. 2025, 2024, 2023, tapos na. Magsimula tayo ngayon. Ano meron ka? Ano pinagkatiwala sa iyo ni Lord? Ministry? Ano pinagkatiwala sa iyo ni Lord? Relationship sa family? Ano pinagkatiwala sa iyo ni Lord? Material things, financially, ano pinagkatiwala sa iyo ni Lord? Husay, galing, talino, ano pinagkatiwala sa iyo ni Lord? Ipagamit mo kay Lord. Pinapalaspak mo sa mundo, hindi mo pinapagamit kay Lord. Magaling ka palang kumanta, kung bumirit ka sa video, okay, ganun na lang. Nalalaglagan tutuli ng kapitbahay, hindi ka man lang makakanta kay Lord. Amen? Ano magaling mo? Huwag ka lang umupo dyan. Sabihan mo nga ang katabi mo, huwag ka lang umupo dyan. Kung ano kaya nating gawin, husay, talento, lahat yan, kahit yung mga abilidad, galing kay Lord. Alam niyo, nung ako nagsisimulang unti-unting lumalago, hindi pa ako malago noon, lumalago, natututo, nagsisimulang magbasa ng salita ng Diyos. Hirap na hirap nga akong unawain. Ang binigay sa akin, King James. Tapos yung King James pa na talagang yung mga old king, thou. Pero pinipilit kong unawain. Wala pang pagkakataon noon. Nung panahon ni Connie, buti nandito ka. Wala pa kaming pagkakataon noon na magkaroon ng maraming sali ng Biblia. Magkaroon ka ng English, magkaroon ka ng Tagalog. Tuwan-tuwa ka na, may English, Tagalog ka.
Magkaroon ka ng dalawang kopya ng English Bible, isang NIV, isang King James, tuwan-tuwa ka na. Nagsisimula akong lumago, nagkaroon ako ng desire, gusto ko maglingkod kay Lord. Tinitignan ko sarili ko, ano ba kaya kong gawin? Hindi ako katulad nila. Tinitignan ko yung mga nasa church, may kumakanta, may tumutugtog, may nangangaral ng salita ng Diyos. Grabe, napakagagaling nila. Sabi ko, wala akong ganyan. Ang meron lang talaga ako na alam ko, gandang lalaki at humbleness. Yun lang talaga. And meron kami dati, nung ang church namin noon, hindi itong Christ the Rock, nandun ako sa University Belt. Ang aming ang aming youth center nasa Lerma, ililipat namin yung mga gamit sa FEU gym kasi nirerenta yung isang maliit na lugar sa FEU gym. Ang mga speaker noon, hindi ganyan kaliliit. Yung speaker na yan, napakaliit niyan. Mga 5 ganyan. Pero hindi din ganyan kalakas ang sounds. Noong unang panahon, napakalalaki ng mga speakers, pero ang ihina, malakas naman. Kaya lang pag nilakasan mo, sabog na yung tunog. Bubuhati namin yan. Walang sasakyan ang church nung bubuhati namin yan, ilalagay namin sa kariton at pagkatapos, kung saan kami tumatawid, tatawid kami ng Moraita, papuntang FEU gym, bubuhati namin yan. Tapos dala-dala namin yung mga upuan, binubuhat namin. Ang tawag doon, buhat ministry. Doon ako sumali. Nung unang panahon, payat ako. Kaya minsan pagbuhat ko yung speaker, nagugulat yung mga tao, akala nila nakalutang yung speaker, tao pa lang nagbubuhat. Hindi ko talaga kinaya. Pagdating na ng preaching, ng salita ng Diyos, nakaupo ako dyan, natutulog na ako. Sobrang pagod ako. Sabi, ayoko na ng buhat ministry. Hindi ko kaya yan. Ano pa bang ibang ministry? Nakita ko, merong arts and design. Gusto ko din yan. Mukhang madali lang yan. Walang buhat. Ang ginagawa lang, naghihiwa ng mga styro. Kung ano ang theme, di ba tayo may ganyan? Pakiano mo nga yung theme, kapatid. Post mo nga yung theme natin dyan. Yung unstoppable riches and honor. Yan ang ating theme ngayon. Noong unang panahon, walang ganito. Walang ganyan. Styro, kukulayan pa namin yan, ikakat ng cutter, pagkatas ididikit. Minsan sa kaligitnaan pa ng preaching, dahil may electric fan, lilipad yung styro na gano'n. Ako naman, hindi naman ako sanay. Nagkataon, anniversary pa. Ang sabi sa akin, ikaw ang mag-cut ng letter E. Sige, kinat ko yung letter E. Malaki yon kasi malaki talaga ilalagay. Parang, ito ganito kalaki, styro. Tapos, pipinturahan ko kung na magkukulay. Yun ang naka-assign sa akin na letter. Siyempre, ang lalaki ng mga styro namin kinakat. Pag nakat na yon, ilalagay dyan. Nung natapos ko na yung finished product, baliktad pala yung letter E ko. Baliktad. Inilagay na lang nila, wala nang magawa. Pero obvious na obvious, baliktad yung nasa stage. Sabi ko, mukhang hindi yan para sa akin. Pati yung nahiwa ko pa ata daliri ko noon, nagkasugat ako, ayoko niyan. Nakita ko, doon na lang ako sa, hindi pa multimedia ang tawag, no? Sa overhead projector. Doon naman ako. Ha? Oo, acetate pa noon, inabutan ni Jane yan. Yung may acetate, yung parang plastic na transparent. Tapos, parang pinapaprint, pero nung time namin, yung magagaling magsulat, pinipentel pen yan. Ganon. Ngayon kung yung multimedia nahuhuli, kami grabe, papatong mong ganon, para maanuhan ng ilaw, gaganon. Pagbaliktad, babaliktarin mo. Ganon din, pag nilipad ng hangin yung acetate, kalat-kalat yan. Lahat na nakatingin sa'yo habang pinupulot mo yung acetate. Sabi ko, ang hirap naman. Hanggang sa unti-unti, dinevelop ng Panginoon. Naka-attend ako ng isang workshop sa isang creative arts ministry. Doon ako, unti-unti sabi ko, eto pala, kaya ko itong gawin. Nag-mime ako. Alam niyo yung mga mime? Yung sumasayaw ng may message, music lang, walang salita.
Kasi feeling ko hindi ako magaling magsalita, magmamime na lang ako. So nagmamime ako ng mga panahon na yun. Tapos may mga ano pa yon, may make-up pa yung mukha namin no. Hanggang sa na-involve ako sa theater, sa Christian theater. Hanggang sa ako na ang nagtitrain ng mga tao. And I need to share the Word of God to them. Bago kami magsimula, meron tayo 10 minutes, 15 minutes. Ako ang mag-share ng Word na pilitan ako mag-aral. Hanggang sa unti-unti na develop. Pag napagkatiwalaan ka ni Lord sa maliit, pagkakatiwalaan ka ni Lord sa mas malalaki pa. Amen? Huwag kang mahihiya kung dinidiscover mo pa, ano bang kailangang ministry namin dito? Ano pa bang wala? Anong kailangan pa? Parang walang sumasalubong sa labas pagka dumarating ang mga tao. Ako na lang, Bishop, pupunta doon. Tatayo ako doon, nakaayos ako, lahat ng darating, sasalubungin ko ng aking matamis ng ngiti. Welcome to Christ the Rock. Tanungin mo nga yung katabi mo, kaya mo bang gawin yan? Amen? Lahat ng talento natin, kung anong kaya natin gawin. Yung iba nga, kayang mag multiple ministry. Kasi pinagkalooban ng mga multiple giftedness ng Panginoon. Then, praise the Lord. Amen? So the pathway to unstoppable riches, number 1, gratitude with a little. Huwag mong baliwalain yung mga maliliit na pinagkatiwala sa iyo ni Lord. Honor God with what you already have, no matter how small. Bishop, maliit lang ang kinikita ko Siguro hindi na ganun magiging significant sa church kahit ibigay ko. Huwag mong mamaliitin ang maliit. Dahil kaya yang palakihin ng Diyos. Amen? Paano kung minaliit ng mga disipulo yung 5 loaves and 3 fish? Baliwala yan. More than 5,000 ng tao, kalimutan niyo yan. Ni kahit tumikim ang bawat isa, hindi yan magkakasya. Hindi yan ang kailangan natin. Wala ba diyang mga libo-libong mga isda at mga tinapay? Huwag nating iesmulin ang mga maliit na bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Pag naging mabuti tayo at matapat, yung 5 loaves, yung 3 fish, kayang i-multiply ng Panginoon. Can I hear your amen? Number 2, grow through faithfulness. Lumago. It is nating lumago. Every act of diligence enlarges your capacity for greater responsibility. Pag nagiging matapat tayo at we keep on advancing, kaya nga may mga equipping tayo, may mga training tayo, gusto natin. Patuloy tayong mag-level up. Pag nakikita ng Panginoon yan, mas pagkakatiwalaan tayo ng mas malalaki pa at mas mga dakilang bagay. Kaya nga even in the area of finances, lumago tayo. Sino dito, nagde-desire ka? Alam nyo, may mga tao na gusto nila ay pagkatiwalaan sila ng Panginoon ng kayamanan. Pero ikaw ba, pinalalago mo ang sarili mo na matuto ka to handle wealth? Ano ang intentional na ginagawa mo para ikaw ay lumago sa pagmamanage mo ng mga kayamanan, pananalapi na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Meron ba? Ang nakakalungkot, may mga tao hindi na nga lumalago sa kanilang money management, lalo pang nagiging bobo. Kasi ang daming mga distractions. Maraming pwedeng umagaw sa mga blessings ng Panginoon sa mga buhay natin. That is why we need to keep on growing
magkaroon tayo ng wisdom. Paano natin i-handle ng tama, i-manage ng tama ang mga blessings ng Panginoon. Number 3, grace for multiplication. God Himself breathes increase upon what is faithfully managed. Si Lord ang magpapalago, magmumultiply ng mga nakikita niyang inaayos natin at pinagbubuti natin sa ating mga buhay. So number 1, good. Sino ang mga pagkakatiwalaan ng Panginoon? Bibigyan niya ng riches and honor, good and faithful stewards. So the question this morning, are you a good and faithful steward? Kung nakikita mong hindi pa, meron ka pang room for growth, make a decision. Very early this year, Lord, lahat ng pinagkakatiwala mo sa akin, sa pamamagitan ng iyong masaganang biyaya, nawa makita mong ako ay mapapagkatiwalaan. Point number 2, generous givers. Who will receive riches and honor this year 2026? Generous givers. Luke chapter 6 verse 38, give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over. Alam niyo ba ibig sabihin yan? Ay, ibig sabihin yan, pag daw ikaw ay nagbigay, ang gagawin ng Panginoon, ibabalik sa'yo. Ibe-bless ka din ng Panginoon. Abay, mas maganda yon. Ha? Exchange gift kayo ni Lord. Sino dito, Pasko, naranasan mo makipag-exchange gift, pero yung natapat sa'yo, super yaman. Ang sabi dun sa exchange gift, worth 500. Pero siya, dahil may kakayanan siya, worth 15,000, hindi 500, ang binigay sa'yo. Kasi mas may kakayanan siya kaysa sa'yo. Amen? Masarap makipag-exchange gift. Doon sa yung ka-exchange gift mo, mas may kakayanan sa'yo. Alam nyo si Lord, siya ay Diyos na mayaman. Amen? Masarap ka-exchange gift si Lord. Kaya ang sabi dito, give, and it will be given to you. A good measure. Ano nga good measure? Hindi yung sapat. Hindi ganun ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya ang diablo, natetreten kapag ka ang anak ng Diyos natututo sa larangan na ito ng pagyaman, pag-unlad ng buhay. Natatakot ang diablo. Bakit? Kasi marami tayong magagawa kapag ka natutunan natin na umunlad ang ating buhay, saang estado ka man galing. Ang kwento nga ni Joseph, anak ni Jacob, nasa bilangguan. Naging alipin, tapos nabilanggo pa sa kasalanan na hindi niya ginawa. Pinangakuan pa ng tao na pag siya ay nakalaya dahil doon sa pagbiministeryo niya, kakausapin niya ang parao. Hindi naman nangyari. Ang tiwala natin, wag nating ilagay sa tao. Pwedeng gamitin ni Lord na instrumento ang tao, pero wag nating ilagay ang tiwala natin sa tao. Ilagay natin ang tiwala natin sa Diyos. Kaya may mga tao na hindi nila ma-experience ang presence ni God, ang blessings ni God, ang power ni God, ang miracle ni God, kasi sa tao nagtitiwala. Kaya kapag nangailangan, ang unang isipin tao, sino bang mauutangan ko? So, sino ba pwedeng tumulong sa akin na tao? Dapat ang unang isip natin, si Lord ang may kakayanang tumulong sa akin. Amen? Pwedeng gumamit si Lord ng tao, pero una kang lumapit kay Lord. Lord, tulungan mo ako. At si Lord ang gagawa ng paraan. Amen. Si Lord ang tutugon. Pwede siyang gumamit ng mga instrumento, pero dapat kay Lord tayo
magtitiwala kay Lord tayo lalapit. At kung tunay na nagtitiwala ka kay Lord, abay, willing ka to be generous. Kasi alam mo, si Lord ang magre-reward. At dahil siya ay masarap na ka-exchange gift, kung ano binigay mo kay Lord, pag binalik niya yan, multiplied. Totoo ba yan o hindi? Totoo yun. Kaya lang, ganun din ang jablo, bubulungan ka niyan. Naku, mawawalan ka. Bayaran ng kuryente, malapit na yon. May tuition pa mga anak mo. Puro tubig na ang laman ng ref. May darating na maniningil. Ang daming maglalaro. Kaya may mga tao, alam nyo, naranasan din namin yon. Si Rebsel hindi ang pinanganak na mayaman. Mukha lang mayaman ang itsura. Pero dumaan kami dun sa ganun na cycle, parang hindi nga makawala. Ano ba gagawin namin? Paano kami makakawala dito? Pag pumupunta kami sa Bible, be generous. Paano magiging generous? Good stewardship. Paano magiging good steward? Kinakailangan mag-decision ka na yung cycle ng poverty, ng curse ng poverty masira. And you need to do a radical action. Magsisimula ka magkaroon ng radical faith. Hindi mo tutularan yung paniniwala ng iba. Sabi ng kapitbahay mo, sabi ni ganito. Anong sinasabi, anong tinuturo sa'yo ng Panginoon? Biruin mo, eto na lang, ibibigay ko pa. Sabi dito, generosity breaks the spirit of poverty. Dethrones fear and opens the floodgates of blessing. Kung pwede sanang may ibang paraan na ituturo ko sa inyo pero ito talaga, ito tinuturo ng Bible We want to destroy the curse of poverty na dumaloy pa sa saling lahi. Pagdating sa'yo, basagin mo yung cycle. Be generous. Napaka-radical naman yun. Ganun talaga. Makikita nyo yan mamaya. When we give, we don't lose. We sow. Hindi ka talaga naman, nung naging generous ka, hindi mo yan pinakawalan at nawala sa'yo. Nagtanim ka. Heaven's economy is not subtraction but multiplication. Press down. Pinipit. Parang sisidlan. Nung inilagay dyan, sabi dito, shaken together, kinalug pa para bumaba ng husto. Para malagyan pa, running over hanggang sa mag-overflow. Sobra-sobra. And this is my declaration to all of you. Ang ipagkakatiwala sa iyo ng Panginoon sa taong ito, hindi yung sapat. Lahat ng nananampalataya, can I hear your amen? Ang ipagkakatiwala sa iyo ni Lord sa taong 2026, yung siksik, niliglig, at umaapaw. Bakit? Kasi gagamitin ka ni Lord for the fulfillment of world evangelization. Hindi lang yung para sa sarili mo. Kaya maging ang mga prayers natin, wag na tayong mag-pray, no, Lord, kahit ganito lang, yung sapat lang, makakain lang kami ng 3 beses sa isang araw, mapag-aral ko lang ang mga anak ko. Ang inisip mo lang para sa'yo? Ang inisip mo lang para sa pamilya mo? Magso-soul winning tayo, magko-crusade tayo, may mga pagkakataon pag nagko-crusade tayo, may mga pakakainin tayo. Amen. Marami pang pagkakataon, ang gusto pa niyan, magparapol pa. Kailangan may dumadaloy ng mga pagpapala. Amen. Pwede bang itaas ang kamay? Sige, taas natin ang kamay. Gesture natin ito ng pananampalataya. Sabihin mo, Lord! Dito naman, Lord. Bless me, Lord! Kuhanin mo. Kuhanin mo. Ibulsa mo. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah!
tayo sa salita ng Diyos. 1 Kings chapter 17. Nakaranas ang Israel ng droughts, taggutom. Marami ng mga tao ang walang makain. Ang ginawa ng Panginoon, inalagaan ang propeta. Kapag naglilingkod ka kay Lord, aalagaan ka ni Lord. Nasa cycle kami ng poverty. Sabi ko kay Rebsel, if we will take care of God's kingdom, God will take care of us. Hindi ko alam kung naaalala niya yon. Maglingkod tayo. Maglingkod lang tayo. If we will take care of God's kingdom, God will take care of us. Tapos nakita namin kung paano kami unti-unti na pinagpala ng Panginoon. Amen? Oh. Nilalamig ka ba, Connie? Kita, naka-aircon kasi tayo. In-aircon na tayo ni Lord. Magpasalamat ka, Lord. Thank you, malamig. Palamigin mo pa, Lord. Hallelujah. Amen? Oh, ako, mas nababahala ako pag nakakakita ako ng nagpapaypay. No? Pero ngayon hindi na uso yun. May mga hawak ng ganon. Pero ako nga din nilalamig kasi hindi ako nakapagdala ng ng jacket kasi yung makinang kong hindi makikita eh. Regalo to ni Lord sa akin. Gusto niyo bang malaman kung paano ko nakuha ito? Galing tong Cambodia. Galing tong Cambodia. Papupuntahin siguro ako ni Lord sa Cambodia. Meron kasing galing Cambodia, pinagbibigyan ang mga pastor ng JCTV. Pinagbibigyan. Yung isang pastor ng JCTV, baka naka-live tayo. Pastor Lawrence. Pagsuot ni Pastor Lawrence, hindi maisara. O hindi kasya kay Pastor Lawrence. Biglang sabi ni Bishop Ted, Obispo, halika nga dito. Hindi magkasya kay Lawrence, isukat mo nga. Sakto, para sa akin to, Bishop. Kaya napunta sa akin tong magandang na to. Amen. Parang barong Tagalog na makintab. Hallelujah. Para sa'yo, para sa'yo. Amen? Ako nagsabi na ako kay Lord, Lord, tuwing may gawain, dapat ang isang sumasamba sa'yo, dressed to kill. Yung iba nga, pagpupunta ng Malacanang, dati pinapatawag kami mga obispo sa Malacanang. Kailangan maayos tayo. Malinis ang sapatos, haharap ka sa tao. Grabe yung preparation mo, tao lang yun. Iniangat lang ng Lord, prinomote lang ni Lord. Pero may mga pagkakataon, pag tayo ang harap kay Lord, tsinelas yan, pwede na. Magkaiba pa ng kulay kasi nagmamadali, malilate na. Dapat paghaharap tayo kay Lord, yung best. Bahagi ng ating pagsamba. Amen? Bahagi din yan ng ating stewardship kay God. Para malalaman mo na binibigay mo na yung best mo kay Lord. Pag dumating ka, kapatid, anong okasyon? Ang okasyon, haharap ako sa hari ng mga hari. Grabe, baka maraming naka-gown dito next week. Hallelujah! May kilala akong pastor. Hindi nagpapaakyat sa stage ng naka-sneakers. Gusto niya mga nakaayos talaga. Kahit yung mga worship team. Napunta yun sa sa church ni Bishop Ted. Hello, Bishop Ted. Napunta yun. Sabi, ano ba naman yung mga worship team mo na yan? Bakit mga naka-rubber shoes? Naglilingkod sila sa Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Naku, grabe yung standard. Hindi ko sinasabing ganun ang natin, pero merong ganun. Ganun yung standard. Para kay Lord, gusto nila very best. Amen? Hindi sinasabing bumili tayo. Ang sinasabi, kung ano ang meron tayo. Yung very best, dapat kay Lord. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah!
Verse 10, so he went to Zarephath. Si Elijah, inaalagaan ng Panginoon, nilagay sa isang brooks, kaya lang nung matutuyot na, sabi ng Panginoon, ang nagdadala sa kanya ng pagkain ay raven. Sabi ng Panginoon, matutuyot na din yung brook. Umalis ka na dyan. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. Si Elijah, propeta Elijah, nakakita siya ng balo. At alam niyang balo kasi wala nang katuwang. Siya lang. At namumulot ng mga kahoy. He called to her and asked, would you bring me a little water in a jar so I may have drink? Grabe naman itong propeta na to. Nakita yung balo, hirap na nga, namumulot na nga lang ng kahoy. Inutusan pa, nanghihingi. Minsan hindi natin maunawaan to. Pero dahil sa tagtuyot, yung nanghihingi ng tubig, halos kayamanan ang tubig nung kanilang panahon. Nanghihingi pa siya ng tubig sa balo. Verse 11, as she was going to get it, yung balo, siguro, na-sense niya, parang propeta ata ito O sige na nga, kukuha ko ng tubig. As she was going to get it, he called, tumawag pa ulit si Elijah. And bring me please, a piece of bread. Dagdagan mo na ng tinapay. Verse 12, as surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread. Only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. Ngayon, ipagtatapat niya na kay Elijah, ano ang katayuan niya? Baka maawa sa kanya si Elijah. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son that we may eat and die. Baka hindi nyo po alam, nanghihingi kayo ng tinapay sa akin, namumulot ako ng panggatong kasi ang meron ako ay arena, mantika, gagawa lang ako ng tinapay, kakain kami ng anak ko, mamamatay na kami kasi wala na. Yun na lang. Tapos nanghihingi ka. Parang ganon ang parating niya kay Elijah. Nagpapaawa kay Elijah. Verse 13, Elijah said to her, don't be afraid. Sabihan mo nga ang katabi mo, don't be afraid. Pinag-uusapan natin, unstoppable riches and honor, maging generous giver ka. Minsan nakakatakot. Yung hinihingi ni Elijah dito sa widow, water and bread, nakakatakot yan. Nung panahon na yan, generosity yon kasi drought. Ang sabi ni Elijah, go home and do as you have said. But first, sabihin nga natin, but first, tinuturuan tayo ni Lord ng priority. Ang sabi dito ni Elijah, but first, make a small cake. Kanina, tinapay lang hinihingi. Nalaman ni Elisha, meron ka palang, hindi lang tinapay ang kaya mong gawin. Kaya mong gumawa ng cake. Make a small cake of bread. Pasarapin mo pa. For me, from what you have, and bring it to me. And then make something for yourself and your son. Pag natira, yun sa inyo. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, ang kapal ni Elijah. Anong gustong ituro ni Elijah sa widow? Generosity. Amen. Kasi kung yung natitira na yon, kinonsume niya na lang para sa kanya, ubos na yon. Pero pag ang tao natuto ng generosity, hindi ka nawawalan, nagtatanim ka. Verse 14, for this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry. Kung ang tao magiging generous, ito ang pangako ng Panginoon. The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run
dry. Hindi matutuyo. Dadaloy ng dadaloy ang pagpapala. At sa taong ito ng 2026, kung tayo ay magiging generous, dadaloy ng dadaloy ang pagpapala ng Panginoon. At ang mga tao sa paligid natin, sila ang magtataka. Saan ba kumukuha ng itong Joshua na ito? Central Bank pa to? Hindi na ubusan to. Higit pa sa Central Bank. Amen? Ang ating source, si Lord. Lahat ng nananampalataya, sumigaw ng malakas na amen, ng may palakpak. Hallelujah! The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord gives rain on the land. Verse 15, anong ginawa ng widow? She went away and did as Elijah had told her. Sumunod. And look at this. So there was food every day. Alam niyo ang ginawa ng widow? Kung ano sinabi ni Elijah, nag-prepare ng cake, kumuha ng tubig, at pagkatapos ibinigay kay Elijah. Yung propetang Elijah na makapal, kinain. Yung mga natira, yun na lang, yung pinagtabasan ng cake, yun na lang kainin natin. Pero ano nangyari? Because of generosity, yung cycle ng poverty during drought, ang sabi dito, so there was food every day. For the woman and her family, si Elijah, kasama pa rin. Ayaw ni Lord pabayaan ang propeta. Tayo kasi hindi tayo Hudyo eh. Hindi natin yan masyadong na-appreciate. Mahalaga sa kanila kung sinong unang nilalagay sa pangalan. Ang sabi dito, so there was food every day for Elijah. Hindi nga nagkamalang and, tsaka na lang for the woman and her family. Verse 16, for the jar of flour was not used up, and the jug of oil, yung sinabi ni Lord, nagkatotoo, did not dry run, in keeping with the word of the Lord spoken through Elijah. Pwedeng sabihin ng babae, I claim, yung sinasabi mo na yan, I claim, pero hindi naman niya ginawa yung pinagagawa. Mararanasan niya ba yon? Yung tuloy-tuloy na blessing? No. Pero sabi niya, I claim that. Prophet Elijah, pumunta na siya, hinanda niya na, binigay niya, then naranasan niya ang pagpapala ng Panginoon. Kaya ikaw, sa taong ito ng 2026, kung nakakatakot, pero kung matututunan natin na maging generous giver, this year 2026, hindi ka matutuyuan tuloy-tuloy ang pagpapala ng Panginoon. Mag-uumapaw ang pagpapala ng Panginoon sa buhay mo. Lahat ng nananampalataya, pumalakpak ng malakas at sumigaw ng malakas na hallelujah! What she released in faith became the seed that sustained her household and positioned her for a miracle far greater. Assignment nyo po ito. Basahin ninyo ang 1 King chapter 17, verse 17 to 23. Itong babae na ito na inutusan ni Elijah na gumawa ng cake at ng water, binigay niya kay Elijah, pinagpala ng Panginoon, tuloy-tuloy ang blessings, hindi niya pinabayaan ng propeta, one day, yung anak niya namatay. Tingnan niyo ako. Alam ba ni Lord na yung anak nitong babaeng ito mamamatay? Ang totoo niyan, yung water and bread, preparation lang yon para maranasan niya yung miracle na mangyayari sa kanya. Alam niyo, may mga challenges minsan si Lord sa atin kasi alam ni Lord ang future eh. May gagawin ako doon, pero kailangan maihanda ko siya dito.
Paano kaya kung hindi natutong sumunod yung babae? At hindi niya kinupkup yung Elijah. Nagpunta na sa iba. Namatay yung anak niya. Hindi niya mararanasan ng himala. Kaya maraming mga tao, hindi maranasan ng kapangyarihan ni Lord ang mga himala. Hindi marunong manampalataya at magtiwala sa mga inuutos at tinuturo ni Lord. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, this year, makararanas ka ng mga himala galing kay Lord. Palakpakan ka natin ang Panginoon. Hallelujah! The principle of overflow. Seed principle. What leaves your hand never leaves your life. It enters your future as harvest. Measure principle. The measure you use becomes the measure God uses. Small measure, small return. Generous measure, overflowing return. Yung tithing natin 10 talaga yan Pero yung giving natin, depende sa'yo. At depende din sa pananampalataya mo kung gaano kalaki ang gusto mong matanggap mula sa Diyos. Ikaw ang magme-measure. Motivation principle. God loves a cheerful giver. Generosity is worship, not transaction. Dapat ang motivation natin ay worship God. Amen? Kung pagpapalain tayo ni Lord, nasa Kanya yon. Blesser naman siya Yan yung master principle. We don't give to get. We give because He is worthy. Yet, He delights to reward those who honors Him. Last, number 3. Dito na po ako magtatapos. Sino ang mga bibigyan ng Panginoon ng riches and honor this year? The God seekers. Ano yung una? Good and faithful stewards. Pangalawa, generous givers. Pangatlo, God seekers. Anong sabi ng Proverbs 8:17? I love those who love me, and those who seek me, find me. Dapat, ang hinahabol natin, hindi kayamanan. Ang hinahabol natin, si Lord. Maliligaw yung motivation natin, yung desire natin, yung motive ng puso natin. Alam natin may kayamanan, alam natin kaya tayong pagpalain ni Lord. Pero dapat ang hinahabol natin si Lord. Ma-develop yung pagmamahal natin kay Lord. Mahal natin siya, nais natin siyang maranasan. Riches and honor are not found in the marketplace, but in the presence of God. Kaya nga yung mga una nating mga una nating Sunday, yung una nating soaking night, dapat maunawaan natin, God is the source. Kaya siya ang habulin natin. Seeking God is the fountainhead of all riches and honor. Without pursuit of His presence, stewardship, generosity, and gratitude lose their eternal weight. Kahit na ikaw ay generous giver, kahit na ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, pero ang motibo mo ay yung makakuha lang sa Kanya. Good steward ka man, pero mali ang motibo ng puso mo. Baliwala lahat. Pero pag ikaw, God seeker, inaayos mo, napapagkatiwalaan ka ng Panginoon, generous giver ka, then tuloy-tuloy ang pagpapala ni Lord sa buhay mo. Can I hear your amen? 2 Chronicles chapter 7 verse 14 and 15, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Look at verse 15. Now, my eyes will be open
and my ears attentive to the prayers offered in this place. Seeker ka? Tinitignan ka na ni Lord. Ito, hinahanap-hanap ako nito. Ang mata ni Lord, nasa iyo na. Ang atensyon ni Lord, nasa iyo na. Pinakikinggan ka ni Lord. Ano ba panalangin mo? Tutugon si Lord. And that's my prayer. That this year, kasi na-develop mo yung pagmamahal kay Lord, naging God-seeker ka. May mga panalangin ka, hindi nasagot ng mga nakalipas na taon. Sasagutin ni Lord ngayong taon. Tanungin mo nga katabi mo, kapatid, tanungin mo siya, kapatid, ano bang matinding prayer request mo? Bishop, simple lang ang aking panalangin. Yung ano lang, basta guwapo, tsaka mabait, godly, basta mayaman, pwede na yan. Simple lang naman ako. Seek God. Godly seeking unlocks wisdom beyond measure. Divine insight for decisions, strategies, and life direction. Pag ikaw seeker ni God, seeker ka ng Diyos, ni Lord, ikaw ang nagsisik kay God, bibigyan ka ng talino. Riches beyond calculation. Sino sa inyo nag-compute? Nag-error na? Hindi na kinaya? Gusto ko pa namang malaman magkano na savings ko. Sige na nga. Yung offering ko na lang sa church para makabili pa ng isang lot. Sobra-sobrang blessing sa ni Lord. Sabihin mo nga ang katabi mo, kapatid, baka ikaw ang kinakausap talaga. But this is not just material wealth, but the spiritual abundance, peace, joy, and favor. Yung nai-enjoy mo. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang enjoy na enjoy sa mga pagkilos ng Panginoon sa buhay niya? O parang pasad niya sang sinuko. And then honor beyond comparison. God Himself honors those who honor Him, lifting them in due season. God will promote you. Amen. Godly seeking is the unstoppable pursuit that unlocks wisdom, riches, and honor beyond measure. Sino po dito gustong makaranas ng promotion? Mga nagtatrabaho, maranasan yung favor ni Lord, nag-aaral ka ngayon, pwede bang pakitaas ang kamay? Gusto mo talaga? I will pray for you. Panginoon, sa mga nagtatrabaho ngayon, sa mga nag-aaral, ang nais po nila ay promotion. Kinikilala namin aming Diyos, ang promotion nagmumula sa iyo. Bless them beyond measure. Ngayong taong 2026, maranasan nila ang unstoppable riches and honor. Palakpakan nga natin si Lord. Baba nyo na ang kamay nyo. Magbibigay ako ng special prayer. Sino dito ang nagnenegosyo? Hindi kinakailangan malaki. Online lang. Ang ko, Bishop, maliit lang. Toothpick lang ang ino-online. Okay, kahit ano. Nagtitinda-tinda ka. Nagnenegosyo ka. Pwedeng magtungo dito sa harap. Ipagpe-pray ko kayo na this year, pauunlarin ni Lord ang negosyo niyo. Alam niyo kung bakit? Bakit ko kayo pinapatayo dito? Kasi ang mga gagamitin talaga ni Lord ng mga kingdom financier for global
World evangelization. Mga negosyante. O, sige na nga. Sino dito? Nagde-desire ka, magbi-business ka din. This year, punta dito. Gumawa ka ng GC nito, ma'am. Tingnan mo nga itong mga to. Gawa ka ng GC. Tapos, mag-a-update kasi tayo. Tapos, ito ang magiging ano ko sa inyo. Gagawa tayong GC. Iluluhod ko kayo. Hindi ko kasi magagawa ang world evangelization kung walang blessing si Lord. Anong gagawin ni Lord? Sa akin na lang pabibigay ng ibibigay. Sama-sama nating tutuparin yun. Kaya lang maging matapat tayo kay Lord. Maging generous tayo. Magtiwala tayo. Totoo si Lord sa kanyang mga salita. Amen? Pagpapalain kayo ng Panginoon. Taas ninyo ang inyong mga kamay. Maging sa mga nasa online, kung meron kayong desire, may business kayo, may desire kayong mag-business. Maaaring hindi nyo alam kung paano, ano, wala pa kayong plano. Si Lord ang magbubukas ng mga pintuan. Si Lord ang magpapadala ng mga divine connections. Itaas nyo ang inyong mga kamay. Lord, hipuin mo ang mga kamay na yan. Sovereign Holy Spirit. Hipuin mo po. Bless these hands. Anoint these hands. I am praying for the anointing of Deuteronomy chapter 8 verse 18. I am praying, O God, for the anointing of Proverbs chapter 8 verse 17 and 18, Lord God, sa kanilang mga kamay. At hipuin mo din ang kanilang mga puso na maging good and faithful stewards. Maging generous. At ang habulin nila ay ang hindi kayamanan kung hindi ikaw sa kanilang mga buhay. Maranasan nila sa taong ito ang kakaibang mga himala, kakaibang pagdaloy ng mga pagpapala. Kalimutan ang nakalipas, ang mga aral ng nakalipas ay manatili. Subalit, manampalataya na ang taong 2026 ay isang bagong taon na regalo sa iyo ng Diyos. Year of unstoppable riches and honor. Marami pong salamat, Panginoon. Inaangkin namin ang kasagutan sa mga panalangin sa pamamagitan ng tagumpay mula sa ginawa ng aming Panginoong Jesucristo, the finished work of our Lord Jesus Christ on the cross, His death and His resurrection. In the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Hallelujah.